Katulad nga po ng ating paksang pag-usapan ngayon na itong pag-uusap nila ni President Xi Jinping at Pangulong Marcos doon po sa San Francisco, California ay nagkaroon po ng diritsahan o prangkahan na sinasabi ang ating Pangulo doon po sa Chinese President Xi Jinping. Pero bago tayo magpatuloy, kung kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, ay mag-subscribe na po kayo at follow, inuulit ko po, sa ating Facebook page. Ayan po, no? Kaya bigo ang Chinese President Xi Jinping na nagkipag-usap sa ating Pangulong Marcos dahil pinanindigan ng Pangulong Marcos ang sinabi niya na walang anumang isla sa loob ng ating teritoryo sa Pilipinas na isuko sa China. Yan po ang diretsahan at prangkahan na sinabi ni Pangulong Marcos dahil pinaprangka siya ng Pangulong Marcos. Baka ilang bisis po sila nag-uusap dito na gustong makausap ng masinsinan si Pangulong Marcos doon po sa kay Chinese President, pero hindi po bigo po yung Chinese President, no? At sa kanilang pag-uusap ay si President Biden naman ng Amerika ay naroon din, na kung saan si President Biden at Chinese President Xi Jinping ay pinaprangka din siya ni President Biden ng Amerika, si President Xi Jinping ng China, sa issue naman sa Taiwan at West Philippine Sea. Ayun po yung kagandahan doon, mga kababayan, sapagkat yung kanilang pag-uusap mismo ay prangkahan. Ito pong si President Joe Biden ay sinabi niya na huwag galawin anya yung Taiwan at West Philippine Sea sapagkat nariyan kami. Yan po yung sinasabi ng Pangulo ng Amerika. Ito po ang sinabi ni President, ito po ang sinasabi ni President Biden na huwag mo anyang galawin itong Taiwan, yung pong issue sa Taiwan at yung pong West Philippine Sea. Inuulit ko po sapagkat nariyan ang Amerika. Sumalinaw ang sinabi po ng Pangulo ng President ng Amerika na si Joe Biden. At ito pa ang Chinese President ay sinabihan ni President Biden na diktador ang kanyang pamamahala sa China. Wow! Matindi po yan, mga kababayan. So ibig lamang dito sabihin na itong sinabi ni President Joe Biden doon kay Xi Jinping na diktador ang kanyang pamamalakad ay talagang nagpapakita na ang Amerika ay tinututulan, mahigpit na tinututulan nila yung pong policy ng China na expansionism policy. Yan po yung gusto sabihin dyan. Ayaw na ayaw ng Amerika ang galaw ng China. Ayan po yung nakita doon sa kanilang pag-uusap, sapagkat tatlo po silang nag-uusap bagamat mayroong mga one-on-one na pag-uusap ni Pangulong Marcos at ni Xi Jinping, pero tatlo sa makailang makalawang bisis na nag-ulit sila na pag-uusap, kasama na po si Pangulong Joe Biden ng Amerika. Kaya nang dumating ang ating Pangulong Marcos habang siya ay pauwi na
galing po sa California at dumaan po siya ng galing po sa San Francisco ay dumaan po siya sa LA at tuloy na po ng Hawaii. Kaya nang dumating ang Pangulong Marcos doon po sa Hawaii ay habang pauwi na siya patungo dito sa Pilipinas at dumaan nga siya doon sa Hawaii ay madamdami namang naalaala ng Pangulong Marcos itong kanilang karanasan noong sila ay pinatalsik dito po sa Pilipinas noong 1986. Kaya madamdamin ang sinasabi ng ating Pangulong Marcos na alaala niya yung kanilang karanasan doon po sa Hawaii na naranasan nila na tulad sila ng isang inaapi, umaasa sila doon sa mga ating kababayan sa Hawaii ng suporta. So, ganun po sila ang kanilang naranasan noon. Kaya yan po ay sinasabi ng Pangulong Marcos doon po sa kanyang pagsasalita doon po sa Hawaii. Kaya noong sinabi ng Pangulong Marcos yan, hindi po maiwasan na mayroong nakakaramdam ng lungkot, no? O emotional doon po sa kanyang sinasabi at nangyari noong 1986. No? At muling sinabi ng Pangulo doon po sa kanyang speech sa Hawaii na walang kahit isang pirasong o katiting na isla na isusuko sa China. Ano pong ibig sabihin yan, mga kababayan? No? Hindi po ang ating Pangulong Marcos nakahanap ng gira. Ayaw po natin ng gira ng Pangulong Marcos. Pero dito sa puntong ito na walang isusuko, ibig sabihin lalaban po ang Pilipinas sa China. So yan po yung gustong malalaman natin sapagkat napakahalaga po yan na minsan sa ating kasaysayan ng Pilipinas. Ngayon lang tayo ay nakakita ng Pangulo na marunong manindigan at matapang. Maswerte tayo sa ating hinalal na Pangulo dito po sa Pilipinas. Sapagkat maliban na matapang, may panindigan at marunong rumispeto sa internasyonal na batas. No? Kaya ganun kagaling ang ating Pangulong Marcos. Nagawa niyang diritsahang pagsabihan si Chinese President Xi Jinping na diritsahan mismo na walang isusuko. At dito, mga kababayan, isa pa na nangyari dito, mismo nga si President Joe Biden ay sinabihan si Xi Jinping, Pangulo ng China, na ang kaniyang pamamahala ay diktador. So, isipin niyo yan, mga kababayan. Kaya inaakala ng Chinese President na mapaamo niya, gusto niyang magkaroon ng magandang relasyon sa Amerika. Subalit, kilala na po yung karakter nila sa Amerika. Kaya ayaw ng Amerika na makipag-ugnayan o makipag-close pa sa kanila. Kaya dahil sa puntong ito, mga kababayan, ay napakagandang pagkakataon ang pagdalo ng ating Pangulong Marcos doon po sa APEC Summit sa California. Kasi nga, maliban sa mga achievement na nagawa niya, yung nuclear, pinirmahan po yun. Pwede na tayong magtayo ng mga nuclear facility dito po sa ating bansa. At yan po ay pirmado na. At dahil dyan sa mga kaganapan na yan
ay nagkaroon ng sapat o kontento yung kanyang pahayag doon po sa pag-uusap nila sa Chinese President na si Xi Jinping at si President Joe Biden. Malinaw na ang pag-uusap nila, no, rather, ay nagkaliwanagan na para sabihin, sapat sa para sabihin ng China na hindi pala aatras ang Pilipinas sa kanila kung magkaroon man ng digmaan alang-alang sa teritoryo, sapagkat walang isusuko kahit katiting o kapirasong isla sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. So, pansamantala, hanggang dito lang muna tayo mga kababayan, at sana'y huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Marami pong salamat. God bless.